delivery Malaysia 370, good morning. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6,000 feet squawk 2106. Ang Malaysia Airlines Flight 370 ay nakaschedule na lumipad mula Kuala Lumpur, Malaysia patungong Beijing, China noong March 8, 2014. Ngunit sa kasamaang palad, ang nasabing eroplano ay hindi nakarating sa kanyang destinasyon. Mahigit 7 taon na ang nakakalipas mula nang misteryoso itong maglaho at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatagpuan. Sa videong ito, aalamin natin kung ano ang mga nangyari bago mawala ang Flight 370 at ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng pagkawala nito. Ang Malaysia Airlines Flight 370 ay isa sa 2 pampasaherong eroplano na bumabiyahe kada araw sa pagitan ng Kuala Lumpur, Malaysia at Beijing, China. Sa scheduled flight nito noong March 8, 2014, inaasahang makakaalis ito sa Kuala Lumpur ng 12:35 ng hating gabi at makakarating sa Beijing ng 6:30 ng umaga. May total flight time itong 5 oras at 34 na minuto. Ang nasabing eroplano ay isang Boeing 777. Mayroon itong sapat na gasolina para makalipad sa loob ng 7 oras at 31 minuto. Ang sobrang gasolina ay maaaring gamitin kung sakaling magkakaroon ng emergency. Walang naitala na mechanical issue ang eroplanong ito sa loob ng 11 taon. May 12 crew ang Flight 370. Kabilang dito ang kapitan na si Zahari Ahmad Shah, 53 years old. Taong 1981, mula nang maging empleyado siya ng Malaysia Airlines at mayroon na siyang 18,000 total flight time. Co-pilot na si Farik Abdul Hamid, 27 years old. 7 taon na siya sa kumpanya at mayroon ng 2,700 total flight time. Kasama nila ang 10 crew members at 227 pa na mga pasahero. Na-late ng 7 minuto ang Flight 370 mula sa orihinal na schedule nito. 370, run up 61 Alpha 10. Run up 61 Alpha Malaysia 370. 12:42 na ng hating gabi nang mabigyan ito ng clearance para makaalis. 370, 3 to right of takeoff. Nice. 3 to right of takeoff Malaysia 37. Makalipas ang mahigit kalahating oras mula nang makaalis ang eroplano, binaybay na nito ang South China Sea sa taas na 35,000 feet. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Noong mga oras na iyon, ang kalangitan ay maaliwalas at kalmado. Noong malapit na silang pumasok sa Vietnamese airspace, kinontak na ng Flight 370 ang air traffic control ng Ho Chi Minh, Vietnam. Nagpaalam na rin ang flight controller ng Kuala Lumpur at nagsabing good night dahil wala naman itong nakikitang problema o kakaiba sa eroplano. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Makalipas lamang ang 1 minuto at 43 segundo sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang Flight 370 ay bigla na lang naglaho mula sa radar ng Kuala Lumpur at Ho Chi Minh. Ang parehong transponder ng eroplano na nagbibigay ng signal para malaman ang eksaktong lokasyon nito ay sabay na nawala. Dahil maaliwalas at kalmado ang panahon noong mga oras na iyon, kaya maaaring ang transponder ay sinadyang i-deactivate ng kung sino man na nasa eroplano. Nagawa naman itong itrack ng long-range military radar ng Vietnam. Dahil hindi naman sila nakadepende sa transponder para malocate ang eroplano. Gumagamit sila ng reflectance upang malaman ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga target o kalaban. Ayon sa inilabas nilang impormasyon, ito raw ang mga sumunod na nangyari. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumiko ang Flight 370 sa kanan. At pagkatapos noon ay bigla itong kumaliwa patungo sa direksyon pabalik ng Malay Peninsula. Naging pabago-bago rin ang altitude nito hanggang 1:52 ng umaga. Nakarating ito sa timog ng Penang Island bago muling lumiko papuntang Strait of Malacca.
Bandang 2:22 ng madaling araw, nasa Indian Ocean na ang eroplano. Ito na rin ang naging huling lokasyon ng Flight 370 bago tuluyang mawala sa long-range military radar ng Vietnam. Dahil nga sa biglaang pagkawala nito sa radar, sinubukan itong kontakin gamit ang satellite communications bandang 2:39 ng madaling araw. Subalit, wala silang natanggap na sagot mula rito. 7:13 ng umaga, muli nilang kinontak ang Flight 370, ngunit bigo pa rin sila. Ang impormasyong ito rin ang isa sa naging basehan ng mga investigador para malaman kung nasaang bahagi ang eroplano. Dahil sinusukat nila ang oras at distansya bago matanggap ng eroplano ang ibinabatong tawag ng satellite. Ayon sa investigasyon, nagpatuloy lamang ang eroplano sa paglipad patungo sa bahaging ito ng Indian Ocean. Dahil hindi nakarating ang Flight 370 sa scheduled arrival nito sa Beijing, kung kaya't idineklara na itong missing. Inanunsyo na ng Malaysian government na nawalan sila ng kontak sa eroplano. Subalit, noong mga oras na iyon, nananatili pa ito sa himpapawid dahil nakatanggap pa ng signal ang satellite communication mula sa Flight 370 bandang 8:19 ng umaga. Nag-send ito ng login request sa satellite. Subalit, nang muli nila itong kontakin bandang 9:15 AM ay wala nang sumagot hanggang tuluyan na nga itong naglaho. Ayon sa ilang teorya, maaaring sa mga oras na iyon ang eroplano ay nag-crash na sa Indian Ocean, ilang libong kilometro mula sa kanlurang bahagi ng Australia. Mahigit 7 oras na rin itong lumilipad kaya marahil ay naubusan na ito ng gasolina. Dahil sa biglaang pagkawala ng Malaysia Airlines Flight 370 na naglalaman ng 239 na katao, sinimulan ang pinakamagastos na search operation sa kasaysayan ng aviation industry. Una silang naghanap sa Strait of Malacca, Andaman Sea at Bay of Bengal dahil dito ang huling lokasyon kung saan nasagap ng radar ng Kuala Lumpur at Ho Chi Minh ang eroplano. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat. Noong matanggap nila ang satellite data, pati na rin ang inilabas na impormasyon ng Vietnam mula sa kanilang long-range military radar, kaagad nilang ginalugad ang Indian Ocean mula March 18 hanggang April 28. Dahil nasasakupan ito ng Australia, kung kaya't sila ang namuno sa search operation. Tinatayang nasa 19 na sasakyang pandagat at 345 na aircraft ang ginamit para maghanap sa lugar na may lawak na 4.6 million square kilometers. Ang sukat na ito ay mas malaki pa sa bansang India. Lumipas nga ang mahigit 1 buwan mula nang sinimulan ang search operation. Hindi nila nakita ang eroplano o kahit anong palatandaan na doon ito nag-crash. Sinuri din nila ang data na nai-record mula sa hydrophones. Ito ay isang uri ng device na nasa ilalim ng dagat. Dahil malaki ang posibilidad na noong nag-crash ang Flight 370 ay lumikha ito ng napakalakas na ingay. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang narinig na ganoong ingay mula rito. Ang isa pang paraan na kanilang ginawa ay i-trace ang signal mula sa 2 underwater locator beacons ng Flight 370. Ang battery life nito ay kayang tumagal sa loob ng 40 araw. Ilang linggo mula nang maglaho ang eroplano, nakatanggap sila ng frequency na halos kapareho ng signal na itinatransmit ng locator beacons. Na-detect nila ito sa lalim na 3,000 meters. Kaagad nilang ipinadala ang autonomous submersible upang suyurin ang ilalim ng karagatan kung saan na-detect ang signal. Subalit makalipas ang ilang linggo ay bigo silang mahanap ang nasabing eroplano. July 29, 2015 o halos 16 na buwan mula nang maglaho ang Flight 370, may nadiskubre ang grupo ng mga mangingisda sa Reunion Island. Ang islang ito ay matatagpuan sa kabilang bahagi ng Indian Ocean. Nakita nila ang isang metal na 2 metro ang haba. Matapos ang ginawang pagsusuri, nakumpirma na ito ang wing flaperon ng Flight 370. Base rin sa kanilang pag-aaral mula sa nakuhang debris, bumulusok pababa ang eroplano bago ito tuluyang mag-crash. Sa patuloy pa nilang paghahanap sa silangang bahagi ng Africa,
natagpuan nila ang mahigit 30 piraso ng mga debris na posibleng nagmula sa Flight 370. Subalit, noong suriin ang mga ito, nalaman nila na karamihan sa mga ito ay debris ng iba't ibang eroplano o sasakyang pandagat. January 17, 2017 o halos 3 taon mula nang maglaho ang nasabing eroplano, napagpasyahan ng itigil ang search operation. Tinatayang nasa $155 million na rin ang nagastos ng gobyerno ng Malaysia, Australia at China. Bagaman at itinigil na ang paghahanap sa nawawalang eroplano, ang isang private company mula sa US na Ocean Infinity ay nag-anunsyo na itutuloy nila ang search operation at maghahanap sila sa mas malaking bahagi ng karagatan. Ngunit makalipas ang halos 1 taon, bigo rin silang mahanap ang Flight 370. Sa nakalipas nga na 7 taon ay maraming beses na sinubukang hanapin ang Flight 370. Maraming nabuong teorya kung ano ang posibleng dahilan ng pagkawala nito. Una, hinijack ang Flight 370. Mayroon kasing 2 pasahero na sumakay gamit ang nakaw na passport. Sa pag-iimbestiga, natuklasan na Iranian ang mga ito. Malinis ang kanilang crime record at wala rin silang kaugnayan sa mga terorista. Sa katunayan, naghahanap sila ng asylum sa ibang bansa. Ikalawa, nagkaroon ng problema ang pressurization ng Flight 370 na naging dahilan para mawala ng malay ang piloto at mga sakay nito. Posibleng naka-autopilot ang eroplano kaya nagpatuloy ito sa paglipad hanggang maubusan ng gasolina. Tulad ng nangyari sa Helios Airways Flight 522 noong August 2005. Ikatlo, bukod sa 239 na sakay ng eroplano, mayroon pa itong 11 metric tons na cargo at karamihan sa mga ito ay lithium-ion batteries. Maaaring ito raw ang naging dahilan upang magkaroon ng sunog sa eroplano habang nasa ere. Tulad na nangyari sa UPS Airlines Flight 6 noong September 2010. Ang ika-4, nagkaroon ng electrical malfunction sa cockpit kaya na-deactivate ang transponders at satellite communications ng eroplano. Kinailangan nitong mag-emergency landing kaya ito bumalik patungo sa pinakamalapit na airport. At dahil nga wala ng komunikasyon, kung kaya't hindi na ito nakapagbigay ng signal. Ngunit ayon sa mga investigador, malabong mangyari ang bagay na ito. Dahil noong mawala sila sa radar, nagpatuloy pa sila sa paglipad sa loob ng 6 na oras papuntang Indian Ocean. Ang isa pang teorya na lumabas noong June 2014, ang kapitan na si Zahari Ahmad Shah ang naging pangunahing suspect sa pagkawala ng eroplano. Kaka-divorce lang daw nito at dahil sa sobrang stress, kung kaya't napagpasyahan niyang wakasan ang kanyang buhay kasama ang mga pasahero. May natagpuan ring flight simulator sa kanyang tahanan. Ngunit wala naman silang nakita na kakaiba rito. In-interview rin nila ang kanyang pamilya, kaanak at mga kaibigan. At ayon sa kanila, wala naman daw pagbabago sa ugali nito. May mga nagsabi rin na baka kaya biglang nawala ang Flight 370 ay kinuha raw ito ng mga alien, pumasok sa black hole o kaya naman ay nag-time travel. Ilan lamang yan sa napakaraming teorya sa pagkawala ng Flight 370. Subalit, hanggang hindi natatagpuan ng eroplano o ang black box nito, walang makakapagsabi kung ano talaga ang eksaktong nangyari sa nasabing eroplano. Magpasa hanggang ngayon, ang Malaysia Airlines Flight 370 ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation industry. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.